Hawakan mo. Ano to? Itaas mo lang, hawakan mo lang. Anong gagawin ko dito? Wait lang ha, may mga ilang kasi nagtatanong ng opinion mo. Sa isang sitwasyon, Na ano? ganito, merong bagong kinasal. Yung lalaki, hindi na kontento. Nagkaroon ng kabit na 17 years old. Ah, naghanap ng iba. Hindi natin alam kung paano, pero nagkaroon siya ng kabit na 17 years old. Ah, youngest masyado. O isa youngest. Anong nangyari doon sa asawang babae? Yun nga, syempre, hindi alam nung una. Fast forward, yung kabit na buntis. Ilang taon siya nung nabuntes? Hindi na siya 17. Yung legal wife, ano siya, nalugmok, halos bawiin niya yung sarili niyang buhay. Nasaktan kasi siya, kaya parang bumigay yung ano niya. Oo, kumbaga parang na-ospital, Ay, tapos kaya nga. hindi kumakain, mga ganyan-ganyan. Masyado siyang nasaktan. Kaya bumigay yung kanyang kaisipan, yung body. Kaya nalugmok siya. Yun ang pinakamahirap na sitwasyon. Yung may kabit ang asawa. Yun ang pinakamahirap. Ay, yun ang problema sa buhay. Mamroblema ka na raw sa pera o sa ibang bagay. Wag lang yung ang asawa mo ay mayroong kabit. Sa ilang taon tong dinala-dala nung legal wife? Siyempre, masakit yun eh. Oh, wala. Hindi yun mawawala. Habang buhay ng ano yun, nasa isip at puso nun. Siyempre, aanoin niya sa sarili niya, bakit ginawa yung asawa niya, ano ang pagkukulang niya, ano ang wala siya. Kahit wala siyang ginawang kasalanan, siya ang magdadala nun dahil nga nahihirapan siya sa ginawa ng asawa niya. Oo, ngayon, edi nagkaanak. Siyempre, hinayaan niya na magsama yung dalawa. Oh, nagkaanak kasi. Oo, hindi lang isa. Nagkaanak na. Hindi lang isa. Nasundan pa yon? Oo nga ne. Dalawa yung naging anak nila. Ah, dalawa. Aba, ay talagang ginalingan ng kabit ha. Nagdalawang anak pa. O ito namang lalaki, sumigi ng sumigi. Yung legal wife, nagsampa ng kaso. Pero dahil mabuti nga yung puso ng legal wife, Oh. hinayaan niya na magsama yung dalawa kasi may mga anak na. Ay ba, sino nagdemanda? Di ba yung legal na babaeng asawa? Oh, idinimanda sila. Dinemanda sila. Ah, pinatawad na. Oo, ngayon pinatawad. Hinayaan na lang Oo, na kasi may mga magsama anak kasi na. may mga anak na. Saka kasi parang bumabalik sa kanya yung trauma, yung pakiramdam kapag Oo. nakikita niya sa korte yung dalawa. Oo. Kasi syempre magkikita-kita sila sa korte. Eh kadalasan pa daw yung kabit na babae, tinatarayan siya. Nagkabaligtad yung pang mataray yung kabit. Oo. Ang ano niya kasi siguro, ang panlaban niya, yung kids niya, yung mga anak Oo. niya. Oo. Yun ang panlaban niya. Tigas ng mukha mo. Wait lang. Ayun nga, basta ganyan. Ngayon, pinatawad niya na. Oh, mabuti ang puso ng legal. Mabuti talaga. Oh, Kung alam mo lang. ano na nangyari? Pag nalaman mo kung sino yung legal wife, talagang baka mag-umiyak ka dito. Sino ba yun? Mahalaga ba siya sa akin? Mahal ko yung taong yun? Mahal na mahal natin. Yung legal wife? Mahal na mahal natin. Ah, mahal na mahal natin. Oh, basta nga. Mo, pag-iisipin mo pa ako kung sino yun. Pero yun na nga, ngayon pinatawad niya kasi mabuti ang puso. Ayaw niya nang Oo, makita. kasi may dalawang anak. Kasi nga parang siya pa ang, ako pa may kasalanan, ako pa ang natatarayan, ganyan. Tsaka Oo. syempre, bumabalik siguro yung pakiramdam na, niloko niyo ako, ganyan, nakikita niya, ganyan. Oo. Pero nilet go niya na. Tapos ngayon, annulled na sila. Aanal na. Eh di single na yung babae. Yes, kumbaga, deserve niya Yung yon. legal wife, single Deserve na. niya yon kasi deserve niya makaalis sa isang relasyon na hindi naman siya pinahalagahan. Oo, yun ang magandang ginawa niya. Pero ngayon, itong kabit, Oh. kasi grabe ang nangyayari sa kanya, kumbaga nababash. Yun eh, ano na, parusa ng langit sa kanya. Consequence doon sa ginawa niya sa legal. Pero ngayon kasi, parang ang inaano nga, is 17 pa daw siya nung naging kabit. Yun yung parang, 17 pa lang ako noon. Hindi Parang sinira rin ang buhay niya nung asawa, yung lalaki. Parang sinira siya ay sa kabataan niya. Siyempre, naano siya na tukso. Hanggang sa pinangatawanan niya dahil nagkaanak sila. Parang inaano rin niya sa mind niya na sinira nito yung aking kabataan. At siyempre, wala nang magagawa. Nagkaanak pa sila. Tinuloy-tuloy na lang yung kasalanan. Pero pa may isip na rin yung 17 eh. Kung marunong siya sa buhay, may isip ka na. May isip na yung 17. Oo nga. Kaya lang, hindi mo masabi kung anong nangyari. Ba't siya natukso? Tungaw-tungaw ka. Sino? Yung babae, siguro napag-wari-wari niya. Hindi, nababash kasi siya ngayon. So, yun Ay, ang kasi inaano. nga, kasalanan niya. Nababas siya.
O, tanggapin mo yung bus na nakakamit mo. Pinili mong maging kabit ka, pangatawanan mo na. May anak ka na eh. Pangatawan mo na. Pero kung nagwari-wari ka na, may mga anak ka na, sustento na lang ang hingin mo. Hindi nga, nagsasama pa rin sila nung lalaki. O, ay wala na. Eh, alam mo, sa panahon ngayon, kahit sabihin mo pa na underage ka o youngest ka, kung marunong ka na sa buhay, alam mo ang mali at tama. Kahit nga ang 10 years ngayon na walang muwang, marunong na. Tanungin mo, tama ba na may asawa na, papatulan mo pa na may asawa na? O, isasagot sa'yo, hindi. Dahil marami na ngayong kabataan na marunong. Marunong na iyan. Wala yan, mahina sa tukso yan. Kaya natukso. Mahina yan. Siguro walang masyado siyang nakikita. Hindi, ngayon, ano na lang masasabi mo dun sa lalaki na muna? Sa lalaki, walang hiya ka. Ang tigas ng mukha mo. Alam mo may pamilya ka na. Nanloko ka pa. Niloko mo yon. Pwede ka idemanda. Loko-loko ka. Nanloloko ka. Eh bakit ka pa nagpakasal? Di sana nagsama na lang kayo. Hindi mo pinakasalan. Tapos lolokohin mo lang pala. Pasalamat ka. Mabuti ang puso nung legal na asawa mo. Mabait. May puso talaga. May yung tawag dito, gintong kalooban at gintong puso. Pasalamat ka sa Diyos. Maswerte ka pa rin, pero kung ako, na mo, pupulutin ka sa kangkungan. Kung sa akin, hihimas ka, haplusin mo ang rehas. Pinakaga ka sa lahat ng mga lalaking nangangabit, nakasal na. Bago kayo, walang kayo. May kalalagyan din kayo. May Diyos. Matakot kayo sa Diyos. Magbago kayo, ha? Nyo, may asawa na kayo, manloloko pa kayo, kawawa yung mga babaeng nakukuha nyo. Bago. Galit na galit? Siyempre, yan. Pakiusap, doon naman sa mga lalaki na matutokso o nanunokso, tigilan nyo na. Magpakabuti kayo, magpakabait kayo kung kayo ay may pamilyadong tao na. Tumigil kayo, magtino kayo, ha? Kung hindi, may kalalagyan kayo sa akin, mga puto ninyo. At sa mga babae, wag na kayong gumawa ng ikasisira ng pagkababae mo. Gago ka. Alam mo may Hindi, yun asawa nga, na ito. eh. Papunta pa nga lang tayo, ano yung mensahe mo dun sa kabit? Ay kung matino ka, ba't pumapayag ka na maging kabit ka? Kahit sabi mong 17 ka noon, may isip ka na noon, may utak ka na. Hindi naman 10 years ka, may utak na, may isip na mabuti. Wala kang isip, inuna mo yung landi. Kasalanan mo, dapat hindi mo ginawa. Alam mo, pamilyado yung lalaki. At saka sa mga edad na ganyan, may isip ka na. Tangin mo. Marunong ka na nga maglagay ng napkin sa panty pag nire-regla ka. O, yung pa. O, di ba? Ka, sinira mo pagka edad mo o pagkababae mo. Pati kapwa mo babae, alam mo may asawa na yung lalaki. Naku, kung anak lang kita, pipigil kita. Nagsorry ka na ba dun sa wife niya? Nagsorry ka na? Magsorry ka at magbago ka, ha? Ay, galit na galit naman. Talaga, kung sa akin may kalalagyan ka, ha? Kung anak lang kita, hindi kita isusumpa, pero parurusahan kita. Alam mo, kung dinadahilan mo na bata ka pa, na tukso ka. Ngayon, naalaman mo na mali ang ginawa mo, mag-sorry ka sa wife at iwasan mo nang makagawa ng kasalanan. Magbago ka, matakot ka, may Diyos. At may mga anak ka na, ituon mo na yung panahon mo sa mga anak mo. Iwasan mo na yung pamilyadong lalaki. Hindi nga, magkasama pa nga rin sila. Nagsasama na nga sila. Sumakit na ang ulo. Ngayon, pinalaya na kayo ng legal wife, matuto ka na, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa Diyos dahil sa Diyos ka nagkasala at sa asawa nung lalaki mo. Humingi ka ng tawad doon sa legal wife. Yun ang maganda mong magagawa sa buhay mo. Para makausad ka, bumangon ka. Para sa mga anak mo, gawin mong maging maayos ang buhay nyo. Hindi ka naman hahatulan ng Lord basta magbago ka na. Ayusin mo at mga anak mo, ayos-ayos kayo ng buhay. Tapos sa mga anak mo, itutok mo ang panahon mo. Hane! Ngayon, ito last. Mensahe mo naman doon sa legal wife. Ito naman para sa legal wife. Mabuti ang puso mo. Nagpatawad ka, yan ang pinakamaganda mong nagawa. Kasi kung hindi, masakit sa dibdib na dala-dala mo yon, mabigat. Dahil nagpatawad ka na, gumaan na yung dibdib mo, yung isipan mo,
At magpasalamat ka na lang sa Diyos, hindi ka nakagawa ng kasalanan. Nagpatawad ka, yun ang importante. Alam mo, walang mali sa'yo. Wala kang kasalanan. Malinis ang konsensya mo, malinis ang puso mo. Huwag mong questionin yung halaga mo. Bakit ka ginawa ng ganyan, ng ganito? Sila ang mali. Ikaw naman, mabuti ang kalooban at puso mo. Marami pang magandang bagay na mangyayari sa buhay mo. At basta malinis ang puso at isipan mo kay Lord at sa mga pamilya mo, mabuti ang paroroonan mo. Ikaw, mahal ka namin, mahal ka ni Lord. At sigurado ako marami nagmamahal sa'yo dahil mabuti ang ginawa mo, mabuti ang puso mo. Maraming nagmamahal sa'yo. Yun ang importante, maraming nagmamahal sa'yo. Ibilang mo kami ni Bunso, mahal ka namin. Oo naman, mahal na mahal natin yan siya. Para pala yan dun sa pinapanood ko Ano yan? tuwing hapon. Yung kabitan-kabitan. Ano ang palabas? Born to shine. Walang pinag-iba. Makikita mo, laging nananalo ang may mabuting puso. Ang ganda na istorya. Tutukan mo, panoorin May mo. kabit-kabit din doon. Ay, oo! Akala ko ano yun, yung girl group. Hindi. Halo-halo nga, buhay nga eh. May kabit, may pamilya, may singer, may grupo, may mga anak na nahihirapan sa sitwasyon na ginagawa ng magulang. Halo-halo nga, maraming matutunan kung manunood ka ng seryoso. Akala ko girl group lang yung Born to Shine. Hindi. Oo nga, tapusin mo. Kung mapapanood mo man ito, magkita tayo, yayakapin kita na parang nanay mo ako. Yayakapin kita na mahigpit at hahalik-halikan kita. Sana magkita tayo, Sino ka man? Paano kapag gusto ka rin makita nung lalaking asawa tsaka nung kabit? Ay, magkita-kita tayo. Dahil ang tao, nagiging makasalanan lang, pwedeng magbago, di ba? Yayakapin mo din sila. Yayakapin ko sila at bubulong ko sa tenga nila. Kung may mali ka, magbago ka. Okay, humingi ka ng tawad, pero baguhin mo ang mga nagawa mong kasalanan. At ang Diyos hindi natutulog. Kapag humingi ka ng tulong sa Diyos, tawad sa Diyos, hindi ka niyan paparusahan. Ibabangon ka niyan, babaguhin niya buhay mo. Magiging maganda ang buhay mo. Hane! Mensahe mo na lang sa lahat. Mensahe ko sa lahat, basta tayong mga tao, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, ha? Pag alam nating mali, mag-sorry tayo. Madali lang yun. Hindi mahirap mag-sorry. Gayahin niyo ako, nagsosorry ako kahit sa mga anak ko pag mali ako, sa ibang tao pa. Madali lang mag-sorry pag alam mong mali ka. Hane, gumawa kayo ng mabuti at gumawa ka ng mabuti. Para saan ba to? Hawak-hawak ko, parang ka. Pandikit kasi yan. Saan yan? Pandikit. Pandikit. Ba't hawak ko? Ano ba yung pandikit? Bakit mo pinagdidikit? Pandikit. Para kumabit. Oo. Ano niya. Para